Muling nagpahapyaw ngayong Huwebes ng gabi ang Onesie Entertainment o ang kumpanyang mismong pinamamalakad ng SB19 kaugnay ng kanilang girl group na Sonara para sa kanilang debut ngayong darating na Mayo 15. Pasado alas 7 ng gabi nang i-upload ng official social media pages ng Onesie Entertainment ang isang koleksyon ng collage na makikita ang isang karatula na may sabing, "Tabi, paparating na kami." Ayon pa sa isang 18, naispatan din niya ang mga kaparehong karatula sa bahagi ng Escolta, Manila na posibleng doon pagdausan ng formal debut program kaugnay ng Sonara. Matalino pang description ng Onesie, nakita na ng karamihan ang unang bigwas o first wave. Ngayon, panoorin naman nila itong lumutang uli. At tulad ng nararanasan na ng grupong ito magmula noong sila ay ilabas sa kalagitnaan ng wakas at simula the trilogy concert ng SB19 nitong Abril 18. Sugod agad ang mga fans upang sila ay bigyan ng suporta at ipahayag ang kanilang nagpapatuloy na pananabik. At mayroon din silang isang misyon para sa mga girls ngayong darating na Mayo 15. Titiyakin nila na hindi mararanasan ng Sonara ang sinapit noon ng SB19 noong sila ay nagsisimula pa lamang. Katulad ng kaliwat ka ng akusasyon na sila ay K-pop Filipino o mga Pilipinong nagkukunwari at gumagaya sa mga Koreano. Bukod pa ang mga performances noon sa mga mall kung saan sila ay ipinagwawalang bahala lamang ng mga dumaraan. Gumawa na rin ng kasaysayan sa TikTok Philippines ang Sonara na kinabibilangan nina Eureka, Ella, Tin, Dominic, Lay, Megumi at Nami dahil umabot na ng kabuang 16.6 million views sa TikTok Philippines ang mga videos na may kinalaman sa kanila at ngayon pa lamang ay binabanggit na ng ilang mga analytics na sila ang pinaka-followed na pre-debut girl group o ibig sabihin, hindi pa man sila formal na nailulunsad sa pamamagitan ng isang aktibidad tulad ng press con o kung ano pa man na formal ay sinusundan na sila agad ng mga interesadong fans. Kaya ang iba, gumagawa na rin sila ng mga fan clubs sapagkat wala pa namang inilalabas na formal fandom name ang mga to. Tulad ng Aurum na binansagan sa mga babagong fans ng SB19 bago ito isinapormal bilang 18, may mga nag-iisip na ng kani-kanilang sariling mga pambansag muna habang wala pang formal fandom name. Ang iba ay laro ang utak sa pamamagitan ng isang pangalan ng Fabcon ay grabe kayo. Habang ang iba ay gumagamit naman ng mas dissenting names tulad ng Sentinel, kung saan ang letrang S sa Sentinel ay pinapalitan ng letrang X upang bumagay naman sa pangalan ng Sonara na ini-spelling bilang Xonara. Mas marami pang formalidad ang aabangan ng mga fans at ng pangkalahatang publiko bago dumating ang Mayo 15. Yan ang totoong balita mula sa Mabuhay Radio Japan Worldwide. Sa bawat oras, bawat himig na nanatili kaming walang takot, walang pinapaboran. Ito ang Senbatsu Patrol No. 2 Stephen Saraspe Perez. Nag-uulat sa larangan ng SB19 at ng bagong silang nilang girl group na Sonara dito sa ating Batangas Bureau.